Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Asola Campo. And today is November 23, 2025 and our topic is all about ano ang contribution mo para sa susunod na generation. So our concepts all about young generation. So ang kabataang henerasyon ay mahalaga sa puso ni Kristo. So mula sa Bible, paulit-ulit na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga kabataan upang baguhin ang mga tao at mga bansa. Tinanggap ni Jesus ang mga bata, tinawag ang mga young disciples at ipinagkatiwala ang Great Commission sa mga handang sumunod ng maaga. So kapag ang isang generation ay hinubog ni Kristo, is nagiging makapangyarihan itong puwersa para sa kanyang kaharian dahil ang pag-invest sa kabataan ay hindi optional, kundi isang strategy ng Diyos para sa pangmatagalang pagbabago at multi-generational impact. So, our Bible readings for today is all about Mark chapter 1 verse 16 to 20, ASND version. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang mangingisdang sina Simon at Andrew na kapatid nito, at naghahagi sila ng lambat sa dagat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. So, dadahon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ invested in the youth for global mission. So, si Jesus ay tumawag ng mga kabataang gaya ni na Pedro, Juan, at Andres upang maging una niyang mga tagasunod. So, hindi sila perpekto o kilala, pero nakitaan sila ni Jesus ng potensyal para sa misyon ng Diyos. So, sa pamamagitan ng kabataan, pinalawak niya ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Second is Christ's approach is generational transformation. So, hindi lamang individual ang layunin ni Jesus, kundi buong henerasyon. Nang magbago ang mga disipulo, nagbago rin ang mga komunidad at kultura ng kanilang naabot. Dahil ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag ang isang buong generation ay nahubog kay Kristo. And last is Christ's strategy is generational discipleship. So, ang plano ni Jesus ay hindi simpleng pagtuturo, kundi pagsasama at pagsasanay sa mga kabataan hanggang sila ay maging leader. Discipleship ang paraan niya upang maipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon dahil ang misyon ng Diyos ay nagpapatuloy dahil may mga taong hinubog upang magturo sa susunod. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is touch one life and change a generation. So, hindi kailangan na magsimula sa malaking crowd. Mas magandang magsimula sa isang kabataan na kailangan ng gabay. Dahil ang isang taong maamo sa Diyos ay maaaring maging instrumento para baguhin ang buong pamilya or yung community. Dahil ang isang disciple ngayon ay maaaring maging leader ng susunod na henerasyon. Second is teach young people to obey Christ. So, hindi sapat na matuto sila ng Bible facts lang. Dapat matutunan nilang sundin si Jesus sa tunay na buhay. Dahil ang pagsunod ang magtatanim ng ugat ng katapatan sa Panginoon at turuan silang maglakad ayon sa salita, hindi lang makinig. And last is train the youth while their hearts are moldable. So, mas madaling hubugin ang puso habang bata sila kaysa itama habang matigas na ang puso nila. Dahil ang kabataan ay bukas, interesado at handang matuto, kaya ngayon sila dapat i-train dahil ang pagtuturo ng maaga ay magbubunga ng matatag na leader sa hinaharap. So ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about what is your contribution for the next generation. So for me, ang contribution ko para sa sunod na henerasyon ay ang mag-invest ng oras, kaalaman at pagmamahal sa pagtuturo ng kabataan upang makilala nila si Kristo ng personal. So naniniwala akong ang tunay na pagbabago sa lipunan ay nagsisimula sa pagbabagong nagmumula sa Diyos at ipinapasa sa mga mas batang henerasyon. So, sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagsuporta at pagdi-disciple sa kanila, is nakakatulong tayong maghanda ng mga future leaders na may puso para sa Diyos at sa kanyang kaharian. So, natutunan ko sa devotion na ito na mahalaga sa Diyos ang kabataan at sila ang magiging daluyan ng kanyang plano sa mga darating na panahon. So, naunawaan ko na ang paghubog at pag-guide sa kanila ngayon ay may internal impact. So,
dapat sa ating buhay ngayon is magsimula tayong mag-invest intentionally sa mga kabataang nasa paligid natin, sa church, sa school, at sa pamilya. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil mahal mo ang susunod na henerasyon at may plano ka para sa kanila. Lord God, tulungan mo po kaming maging tapat na tagahubog at tagapagturo upang maging instrumento ng pagbabago. Lord God, bigyan mo po kami ng puso para sa kabataan, karunungan upang magturo at lakas upang mag-invest ng may pag-ibig. Lord God, gamitin po kami para sa paglago ng iyong kaharian mula henerasyon hanggang henerasyon. In Jesus' name we pray. Amen.